Si Abdul ay isang Bombay na napadpad sa probinsya ng Guimaras dahil sa mga utang na tinakbuhan niya sa kapwa Bombay sa Maynila. At dahil wala naman siyang kapera-pera nang dumating siya sa probinsya na yon, napilitan siyang mamasukan sa bahay ng isang mayamang negosyante na nagngangalang Bueno. Mabilis siyang natanggap sa mansyon dahil na rin sa pagiging mabait ni Abdul. Iba man ang lahi nito pero Pinoy na Pinoy ang pakikisama nito sa lahat. Isa siyang boy sa mansyon. Malayong malayo ang trabaho niyang yon noong nasa Maynila pa siya. Kung dati ay naniningil siya, sa mansyon ay utusan siya ng isang don. Pero wala namang problema para kay Abdul ang ganoong trabaho. Hindi naman siya minamaltrato. Ang mahalaga sa kanya ay may natutulungan siya at meron siyang kinikitang pera. Abdul, may ginagawa ka ba? Lumapit ang Bombay sa don na nakaupo sa sofa habang umiinom ng wine. Magandang gabi, Don Bueno. Ako walang gawa. Ikaw ba meron utos? Wala naman. Gusto ko lang sanang magpasama sa'yo. Aba, wala problema. Ikaw boss, ako utusan. Kaya di mo dapat paalam sa akin. Hindi. Kahit ako ang boss dito, hindi ko pwedeng basta-basta isama sa kung saan-saan ng mga tao ko. Lalo ka na. Ikaw ang mas pinagkakatiwalaan ko sa pamamahay na ito. Dapat, kung boss ka, ginagalang mo rin ang oras ng mga tao mo. Ambay talaga ni boss. Sana wag ka muna mamatay. Pero saan tayo pupunta boss? Sasama naman ako. Magbihis ka at magpapalit lang ako ng susuotin ko. Kahit malayong agwat sa buhay ni Abdul at ng kanyang boss na si Don Bueno, hindi siya minamata ng negosyante. Mabait na boss si Bueno sa lahat. Hindi to katulad ng ibang boss na purke maraming pera, maliit na ang tingin sa mga kasambahay. Nagmamadaling nagbihis si Abdul. Masaya ang kalooban niya. Iniisip kasi ng Bombay na baka magpunta sila sa beer house. Gustong-gusto na niya kasing makakita ng mga babaeng nakahubad na sumasayaw. Yun ang hilig ng Bombay, ang maging mahilig sa babae. Paglabas ni Abdul, nakasabay niya pa si Eric, ang kaibigan niya rin na driver ni Bueno sa kahit saan ito pumunta. Sama ka? Malamang ako driver eh. Ikaw, sasama ka ba kay boss? Sabi boss may pupuntahan kami. Ewan ko kung saan. Sana sa beer house. Nako, malabo yan. Hindi nagpupunta si boss sa mga ganong uri ng lugar. Isa naman kaya kami pupunta. May naisip ako pero hindi ko na muna sasabihin. Ayan na pala si boss. Mayos ka. Nakangiting pumasok ng sasakyan ng boss nila. Sumunod naman si Abdul sa loob. Eric, daan tayo sa baryo ng Nuesca ha? Tumango lang si Eric pagkaupo nito sa driver's seat. Habang si Abdul naman ay tahimik lang sa gilid ng kanilang boss. Hindi niya kasi alam ang baryo ng Nuesca. Sa halos mag-iisang taon na niya roon, isang beses niya palang yun narinig. Habang nasa biyahe, biglang nagsalita si Bueno. Abdul, pupunta tayo sa baryo kung saan halos lahat ng nakatira doon ay may utang sa akin. Total, may background ka sa paniningil ng utang. Ikaw ang inaasahan ko rito. Huwag ka mag-alala. Dadagdagan ko ang sahod mo. Bukod pa ron, wala ka nang ganong gagawin sa mansyon dahil ito na ang bagong magiging trabaho mo sa akin. Ako sisingil? Araw-araw ako sisingil sa kanila? Oo, ganun na nga. Boss, walang galang na. Pero may mga tao po kayo na higit na mas may karanasan sa pakikipag-usap sa mga may utang sa inyo Bakit po si Abdul? Yang balita ko po, ayaw na niyang maningil kasi ganun ang trabaho niya sa Maynila Meron akong malalim na dahilan sa ngayon. Hindi ko na muna pwedeng sabihin. Teka Abdul, totoo ba na ayaw mo nang naniningil ka? Napaisip sandali si Abdul. Sa totoo lang kasi, gusto na sana niyang kalimutan ang ganoong trabaho. Dahil kasi doon, naiisip niya ang mga utang na nakaabang sa kanya at ang mga pagbabanta na lagi niyang natatanggap noon. Pero sa kabilang banda, naisip din niya na mas maganda na sigurong trabaho yon. Para kahit na papaano, ay nakakalabas-labas din siya sa mansyon. Isa pa, mababawasan ang mga gawain niya.
Boss, ako ayos lang ulit singil-singil. Wala problema. Sigurado ka ba? Pwede ka naman tumanggi. Sigurado ko, boss. Ako buo loob. Yan ang gusto ko sa iyo. Go na go ka lang sa lahat ng ipagagawa ko. Huwag ka mag-alala. Hindi naman ito illegal. Tumango na lamang si Abdul. Sa mga sumunod na sandali ay namayani ang katahimikan sa loob ng sasakyan. Makalipas lang ng kalahating oras, nakarating na rin sila sa isang baryo na parang may kadiliman. Mahihina ang mga ilaw na naroon. May mga poste naman pero sadyang hindi ganon kalakas. Sir, samahan ko na po si Abdul. Hindi. Kaya na niya yan. Napatigil si Eric at nagtaka. Nababahala kasi ito kay Abdul. Sa uri kasi ng lugar na yon, parang walang matitinong tao roon. Dito ka na lang, Eric. Ako bahala. Big boy ako, hindi ako baby. Watch and learn. Natawa na lamang si Eric at Bueno. Dala ang ibang papel na nagpapatunay na si Bueno ang nag-utos sa kanya, naglakad na si Abdul, papasok sa Barrio Nuesca. Patingin-tingin sa paligid ng Bombay, aminadong kinakabahan. Ay putis! Napasigaw ang Bombay nang biglang may tumalo na pusang itim sa kanyang harapan. Tumingin sa kanya ang pusang parang kinikilala siya. Ikaw pusa ka, ako gulat mo. Kapag ako nang gulat sa'yo, baka di mo kayanin. Nakahawak pa sa dibdib si Abdul. Kung pwede niya lang talagang patulan ng pusang yon ay ginawa na niya. Muli siyang napalingon sa sasakyan nila. Huminga siya ng malalim at saka nagpatuloy muli sa paglalakad. Pinagmamasdan niya ng maigi ang mga bahay na kanyang nadadaanan. Medyo moderno na ang iba roon dahil may mga sementado na rin. Hindi na yung gaya ng baryo noong unang panahon na talagang puro kubo at walang kuryente. Lumapit siya sa unang bahay na may numerong 13. Sinunod niya lang ang nakalagay sa papel. Tinawag niya ang pangalan na nakasulat doon. Leo Marquez! Ako Bombay na sisingil ng utang! Nagbukas agad ang pintuan. Maamo at kalmado ang mukha ng matandang yon. Panot na ang buhok ng matanda pero medyo malakas-lakas pa rin. Magandang gabi. Ano ba ang may paglilingkod ko sa inyo? Ako po, singil ng utang. Ako padala ni Boss Bueno para singil kayo. Ikaw, Leo, una sa listahan eh. Ikaw ang pinadala ni Boss Leo kasi hindi na siya makapunta rito. Ganun na nga. Tumingin-tingin na matanda sa paligid kung may ibang kasama si Abdul. Ikaw lang ba mag-isa? Lumabas sa matanda at lumapit sa Bombay. Kung makatingin ito kay Abdul ay parang isang malaking hotdog ang Bombay. Para kasing natatakam ang matanda. May kasama ako. Sa labas lang. Ako lang pasok. Naintindihan ko na. Matalino si Boss Bueno. Bakit? Ano ba problema? Wala naman. Kayo ba babayad utang ngayon? Kasi ako utos, boss. Kailangan nyo bayad. Pasensya ka na. Pero wala pa kasi akong pera. Pwede bang bumalik ka na lang bukas? O sige. Basta ikaw dagdag na bayad bukas, ha? Tumungo lang ang matanda sa sinabi ng Bombay. Kakaiba ang ngiti sa kanya. Para bang may nais mangyari ang matandang si Leo. Pero dahil ibang lahi si Abdul, malabong magawa na matanda ang binabalak nito. Bago lumabas ng bakuran si Abdul, napansin niya pa ang matanda na nakangiti sa kanya. Malapad ang ngiti nito. Bagay na hindi na lamang pinansin ni Abdul. Lumipat naman siya sa kabilang bahay. Kinatok niya ang pinto at sa awa naman ng Diyos, nakapagbayad ng kasunod ng bahay. Nakapagbayad ng kasunod na bahay. Pero di tulad ng nauna niyang siningil, masama ang tingin sa kanya ng mga tao roon. Hindi alam ni Abdul kung may nasabi o may nagawa siyang mali. Samantalang magalang naman siyang nakipag-usap. Ano problema ng ali na yun? May rigla ba siya? Wala naman siguro yun kasi minupus na. Matanda na eh. Pinagpatuloy na lang niya ang paniningil. Marami-rami pa siyang bahay na nadadaanan. Binilisan na niya ng bahagya ang paniningil at kapag sinasabing walang maibabayad ay hindi na niya pinipilit. Umaalis na siya kaagad. Dahil doon,
nakarating na ang Bombay sa dulong bahagi ng baryo. Sa dami ng siningil niya, napapaisip na rin si Abdul kung papaanong nagkautang ang mga tao roon kay Bueno. Sa pagkakatanda kasi ni Abdul, 2 bahay lang ang hindi niya siningilan. Ako singil, sabi ni Boss Bueno. Ikaw bayad para wala tayo problema. Yun na nga ang huling bahay na sisingilin ni Abdul. Pero halos 1 minuto muna siyang pinagmasdan na mag-asawa. Nakaramdam na ng pagkailang si Abdul. Hindi nito maiwasang kabahan. Iniisip ng Bombay na baka bigla siyang hold upin ng 2. Napahawak agad siya sa bag kung saan naroon ang mga pera. Pero sa halip na kausapin siya ng 2, bigla na lang siyang pinagsarhan ng pinto. Aba, kabastos. Ako kausap sa inyo ayos, tapos kayo close ng pinto. Biglang bumukas ang pinto at sumilip doon ang nakakatakot na mukha ng ginang. Nanlilisik ang mga mata. Nagtulak yun para kay Abdul na lumabas na ng bakuran ng mag-asawa. Katakot naman ang muka. Parang Bruhilde sa banga. Dahil wala na siyang sisingilin na bahay, naisipan na niyang umalis. Hindi na rin kasi siya komportable sa katahimikan ng lugar na yon. Sa kanyang paglalakad, nagulat siya nang biglang sabayan siya ng matandang si Leo. Oy, Bombay, sasabayan na kita palabas. Alam mo kasi, maraming loko-loko rito. Baka pagdiskitahan ka. Naku, maraming salamat. Ikaw lang yata medyo mabait dito. Hindi naman. Marami naman mababait dito. Mabait sa piling tao. Ako ba pwedeng tanong? Sige, ano yan? Bakit kayo lahat dito utang kay boss? Ano nangyari? Sandaling natameme ang matanda. Nang pasimpleng tiningnan niyo ni Abdul, ay nakita niya ang kakaibang reaksyon na matanda. Parang may galit sa mukha nito. Galit na hindi alam ni Abdul kung saan nagmumula. Dito na ako. Hihintayin na ako kasama ko. Maraming salamat sa paghatid, ha? Balik ka ulit bukas. Marami pa kaming utang. Marami pa tayong pag-uusapan. At mas marami ka pang malalaman sa kakaibang kultura at paniniwala ng mga Pilipino. Maniniwala kang bigla sa mga bagay na hindi mo inaakalang totoo pala. Ngumiti na lamang ang Bombay na si Abdul. Pero ang totoo, napapaisip siya sa huling sinabi na matanda. Kumaway pa ang matandang yon nang lumapit na siya sa sasakyan. Pagpasok niya, agad niyang pinakita kay Bueno ang mga pera na nakolekta niya. Ang galing mo para sa unang paniningil. Dahil dyan, eto sa'yo, Abdul. Inabutan ni Bueno ng 500 ng Bombay at 300 naman kay Eric. Mukhang epektibo yata si Abdul, boss, ha? Tinalo pa yung mga tao mo sa paniningil. Iba kasi tao na may karanasan eh. Huwag ka mag-alala, Abdul. Marami-rami ka pang sisingilin sa kanila. Kahit dahil malaki-laki ang utang nila sa akin. Pinandar na rin ni Eric ang sasakyan. Masaya sila noong umuwi sila ng mansyon. Nagbukas pa nga ng mamahaling wine si Bueno. Pero kahit na nagsasaya sila sa sala ng mga oras na yon, hindi pa rin talaga mawawala sa isipan ni Abdul ang isang tanong. Kung ano ang dahilan kung bakit malaki ang utang ng mga taga-Nuesca kay Bueno. At kung bakit parang galit sa doon ang mga taga roon. Naunang umalis si Bueno nang makaramdam na yun ng pagkahilo. Si Abdul at Eric naman ay nagtungo na rin sa kanilang silid. 2 lang sila sa kwartong yon dahil bukod ang silid nila sa ibang kasambahay. Habang nag-aayos ng higaan, ay nagsalita si Abdul. Eric, alam mo, ako may pansin sa lugar na Nuesca. Napansin? Ano naman napansin mo? Bakit sila parang galit sa boss? No ka ba? Di ba Bombay ka at sanay kang maningil? Parang di mo naman alam yung ugali ng mga tao kapag sinisingil. Sila na may utang, sila pa ang galit. Alam ko, pero sila, pakiramdam ko, may iba sila galit kay Boss Bueno eh. Baka naman kasi sinisingil sila noon, pero nakipag-away pa sila sa tauhan ni boss. Kaya siguro, ikaw ang kinuha ni boss eh. Kasi alam nila na, alam mo kung paano mag-handle ng mga taong may utang. Bakit? May iba ka pa bang iniisip? Umiling na lamang si Abdul. Panibagong araw,
Panibagong adjustment na naman ang gagawin ni Abdul. Hindi kasi siya sanay na walang masyadong ginagawa sa mansyon. Nasanay kasi siya na nag-iigib ng tubig, nagbubuhat ng mabibigat at kung ano-ano pa. Pero dahil nga sa naging kasunduan nila ng kanyang boss, mas marami na ang oras na tutungangan na lamang si Abdul. Ako boring. Di ako sanay ganito. Nako, isipin mo na lang na promoted ka na. Masasanay ka rin yan. Alis ikaw? Pwede ko sama? May pinapatid sa akin na papili si boss ngayong araw eh. Pwede ka naman sumama, total. Mamayang gabi ka pa naman maniningil. Bakit kaya gabi lang ako pwede singil? Ano ko? Paniki? Di ka naman nakikinig eh. Sa umaga kasi walang mga tao ron. Nagtatrabaho daw lahat, sabi ni boss. So sinong sisingilin mo ron? Mga anak. Bakit? Takot ka na ba? Hindi. Bakit ako tatakot? Huwag kang mag-alala, Abdul. Lagi mo naman akong kasama kasi ako mag-aatid sa'yo kapag naniningil ka na. Buntong hininga na lamang ang pinakawala ng Bombay. Nagbihis na rin siya ng maayos na damit. Sabay na silang lumabas ni Eric sa kanilang silid. Maingat na pinatakbo ng binatang si Eric ang sasakyan. Nung umagang yon ay kung saan-saang kumpanya sa bayan nagpunta ang dalawa. Marami kasing papel na kailangang ihatid. Mabuti na nga lang din ay sumama si Abdul, kaya kahit na papaano ay naging magaan ang trabaho ni Eric. 5:00 na ng hapon nang matapos na nilang lahat ang mga dapat nilang gawin. Kalmado lang silang nasa biyahe habang nakikinig ng tugtog sa radyo. Pero nang dumaan na sila sa Reyes Road, napatigil ang sasakyan nila dahil sa mga taong nagkukumpulan. Halos sakupin na kasi nila ang daan. Naintriga ang magkaibigan. Bumaba ang dalawa. Sumilip sila sa gilid ng kalsada kung saan naroroon ang pinagkakaguluhan ng mga tao. Pagtingin nila, may 2 lalaki ang nakahandusay at nakatakip lamang ng dahon ng saging. Duguan ng 2 yon. Wala ng buhay. Sa pagkakarinig ni Abdul at Eric, salvage daw ang ginawa sa mga biktima. Sumingkit ang mata ni Abdul nang may makita siyang kakaiba sa mga biktima. Mahaba ang mga kuko ng 2 lalaki at iba ang hugis ng paa nito na hindi kagaya sa normal na tao. Eric, tingin ka. Yung paa iba. Tao ba talaga yan? Oo nga no. Teka, ano ba yan? Manang, sino ba yung mga yan? Lumingon ng ginang na mukhang tsismosa. Aswan yan, hindi tao. Lalong naningkit ang mata ni Abdul at napakamot sa ulo. Pamilyar naman siya sa aswang, pero dahil iba nga ang kulturang kinalakihan niya sa bansa nila, hindi yun naniniwala sa aswang. Hindi ka naman naniniwala sa aswang, Abdul, di ba? Hindi. Walang ganyan sa amin eh. Bumalik na lamang ang dalawa sa sasakyan at takiraan. Nang pandarinan ni Eric ang sasakyan, ay saka nito binuksan ulit ang usapan. Sino kayang gumawa nun, no? Grabe. Maliwanag pa pero nagtapo na sila ng bangkay sa gilid ng kalsada? Sigurado ako, mga masasamang tao sila. Alam mo, kung totoong aswang nga yung mga biktima, sa aming mga Pilipino, hindi masama ang ginawa ng mga pumatay. Salot kasi ang aswang sa amin eh. Bakit? Ano ba gagawa sa inyo, aswang? Ang mga aswang ay kumakain ng mga hayop, naninira ng pananim, nagbibigay ng sakit, at higit sa lahat, pumapatay rin sila ng tao. Ginagawa nilang pagkain ng laman ng karne ng tao. Ay, grabe. Totoo ba yan? Dito sa Guimaras, maraming kwento-kwento na totoo ang aswang at ang mga ginagawa nila. Ikaw, nakakita ka na ba ng aswang? Matapos kumabig ng manibela ay sandaling lumingon sa kanya si Eric at tumango. Bata pa ako nung makakita ako ng aswang. Inaswang yung kapitbahay namin na buntis eh. Nakakatakot yung itsura. Mukhang alimaw. Parang agaya ng mga zombie sa pelikula. Kapag nakakita ka ng aswang, nako, tumakbo ka kaagad kasi mababangis sila. Ako di kikita niya kasi ako hindi naniniwala. Kung ano lang pinaniniwalaan mo, yun lang kikita mo. Bahala ka. Basta ako nagsabi lang sa'yo ah. Siyempre, hindi mo naman kabisado ang buhay dito sa Pinas eh.
Marami ka pang hindi nalalaman sa madilim na kulturang meron ng lahi namin. Isang mahabang katahimikan ang nangyari. At maya-maya lamang ay narating na nga nila ang mansyon. Naabutan nila si Don Bueno sa sala na may mga bisitang negosyante rin. Pasimple lang na sumenya si Eric sa boss nila at umiba na rin ng direksyon. Tenga lang tayo saglit. Mamaya lalarga tayo pa Nuesca. Naglakad si Eric patungo sa kanilang silid. Naiwan si Abdul sa may gilid ng mansyon na kung saan may mga kasambahay ding nagpapahinga roon. Habang nakaupo si Abdul sa mahabang upuan, narinig niya si Manang Fe at Jessica na may pinag-uusapan. Napukaw ng mga yon ang atensyon ng Bombay nang marinig ang salitang aswang. Nalaman ni Abdul na ang paksa pala ng dalawa ay ang natagpuang bangkay sa Reyes Road. Mas lalong naintriga si Abdul. Unti-unti siyang kinain ng kurisidad kung ano nga ba talaga ang aswang. Hindi na nga niya namamalayan na unti-unti na pala siyang nagiging interesado. Palihim siyang nakikinig. Sa halos 15 minutong pakikinig lang ay marami na siyang natutunan tungkol sa aswang. Dakong 8:00, babiyahe na rin si Abdul at Eric. Hindi na rin nakapagpaalam pa ang dalawa sa Don dahil abala yon sa mga bisita nito. Kanina ka pa tahimik mula nang umalis tayo ah. Ano, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Iisip lang ako isang bagay. Bakit? Iniisip mo na naman ba ang mga utang na tinakbuhan mo sa kalahi mo? Hindi. Iba isip ko. Ha? Ano naman ang iniisip mo? Isip ko aswang. Aswang? Akala ko ba hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi nga. Pero isip ko rin. Parang masaya kung aalamin kung totoo sila o hindi. So interesado ka na. Kaya gusto mong malaman kung totoo ba sila o hindi. Ganun nga. Kalimutan mo na yan. Di nga tayo sigurado kung aswang ba yung mga nasa Albich eh. Totoo ang aswang pero ngayon parang wala na siguro. Basta, kapag ako kakita ng aswang, sabi ko agad sa iyo ah. Ay sige. Sabi mo eh. Hininto na ni Eric ang sasakyan sa tapat ng Barrio Nuesca. Dala ang mga listahan, bumaba na naman si Abdul. Pagtingin niya sa bungad pa lang ng baryo, bumigat na ang kanyang pakiramdam. Iba na ang dating sa kanya ng lugar na yon kumpara nung unang pumunta siya roon. Ganun pa man, hindi niya na yun inintindi. Ang iniisip na lamang ng Bombay ay matapos niya ang kanyang trabaho. Oy, punta ka kagad sa akin pag may problema ha? Nag-thumbs up na lamang si Abdul at naglakad na rin papasok. Huminga siya ng malalim. Hindi niya maitatanggi na may kaba na siyang nararamdaman habang papalapit sa kabahayan. Bakit parang may nagbago? Ay naku. Tulad ng una, si Leo agad ang una niyang pinuntahan dahil yun ang nasa bungad ng baryo. Nakailang katok siya bago tuluyang bumukas ang matanda ng pinto. Masaya ulit na hinarap siya ni Leo. Malapad ang ngiti nito pero tila iba ang pagkakaunawa ng Bombay sa ngiting yon. Ako nagbabalik para singil ka. Ikaw wala bayad kagabi, kaya dapat ikaw bayad na ngayon. May ibabayad ako kaso konti lang. Kaarawan kasi ng asawa ko, kaya nagluto ako ng pagkain eh. Ayos lang, basta ikaw may bayad. Sandali lang ha. Pumasok sandali ang matanda para kumuha ng pera. Habang nasa bakuran, ay nakakita si Abdul ng maraming buhok sa ilalim ng hagdan ng bahay. Nang hawakan niya yon, nalaman niyang buhok yon ng tao. Nakarinig din siya ng kaluskos doon. Hindi siya nakatiis, sinundan niya ang kaluskos. Hanggang sa makarating na siya sa gilid ng bahay na medyo madilim na rin. Bumuntong hininga si Abdul habang nakatingin sa silong ng bahay. Doon niya narinig ang kaluskos. Pag-abante niya pa, may natapakan siya parang matigas na bagay. Pagtingin niya sa baba, parang naaninagan niya yon na bungo ng tao. Pero hindi na niya nakumpirma nang bigla siyang hilahin ni Leo paalis doon. Ano ka bang Bombay ka? May mga ahas doon, baka matuklaw ka pa. Ahas lang? Bakit di ba ang kaluskos? Ay nako, wag mo nang tanungin. Ito na ang bayad ko at maningil ka na ng iba. Dali!
Hindi na nakasagot pa si Abdul nang palabasin na siya ng bakuran. Ganun pa man, malakas ang kutob niya na bungo talaga ng tao ang kanyang nasagi. Bagay na nagpasimula ng kilabot kay Abdul. Sa sumunod na bahay, marahan niyang kinatok ang pintuan. Pagbukas noon, isang lalaki ang mapungay ang mga matang bumungad sa Bombay. Bago pa magsalita si Abdul, may lumapit na babae sa lalaki at may ibinulong. Nakatingin ang dalawa ng makahulugan kay Abdul. Nakaramdam naman ng pagkailangang Bombay. Bakit kayo tingin sa akin ng ganyan? Ako ba may nasabi masama? Wala siyang tugon na natanggap mula sa dalawa. Ako sisingil lang ha. Ako wala gawa mali sa inyo. Kumuha ng pera ang lalaki at iniabot ang bayad kay Abdul. Nakipagtitigan pa ang lalaki sa kanya. Agad namang inilayo ni Abdul ang kanyang muka. Pakiramdam niya kasi ay may gusto sa kanya ang lalaking yon. Kapag ikaw bayad, huwag ka tingin matagal. Para kang may balak masama eh. O sige na, salamat. Hindi pa rin inalis ng lalaki at babae ang tingin kay Abdul. Nagmamadali namang naglakad si Abdul paalis. Nasingil naman niya ang ilang kabahayan doon. Pero ang mga sumunod na eksena ay ang magpapabago sa tingin ni Abdul sa lahat. Nakatayo siya sa tapat ng isang bahay. Tulad ni Leo, hindi rin nakapagbayad ng unang gabi ang nakatira doon. Marahan niyang kinatok ang pinto. Mga ilang sandali lang, padabog na nagbukas ang pintuan. Galit na galit ang matandang uugod-ugod. Ang lakas din ng loob mong maningil matapos yung sirain ng pagbabagong buhay naming lahat. Papaano kinakaya ng mga kaluluwa niyo ang ganitong kasamaan? Hindi na kayo nakontento? Pinatay niyo pa ang dalawa sa amin. Pasensya na, pero iba ata tukoy mo, Lola. Ako po singil lang, napagutusan ng boss. Wala po ko pinatay. Ako po mabuti. Di ko po maintindihan sabi ninyo. Huwag ka nang magkunwari. Alam kong isa ka sa mga natuwa nang mangyari ang pagbagsak namin. Magbabayad kayong lahat. Lalo ka na nandito sa balwarte namin. Nasa aktong lalapitan na siya na matanda nang dumating naman ang matandang si Leo. Lucille, uminahon ka. Kakampihan mo pa ang taong yan? Hindi mo siya magagalaw. Hindi siya Pilipino. Buisit! Papatayin ko na lang yan. Nakakalimutan mo na ba ang mangyayari sa atin kung papatay tayo ng hindi Pilipino? Alalahanin mo ang magiging sumpa. Naguguluhan na si Abdul sa mga nangyayari. Wala na siyang maintindihan sa pinag-uusapan ng dalawa. Pero isa lang ang nasisiguro ni Abdul. Noong mga sandaling yon, hindi na normal ang eksena. Bombay, pasensya ka na ha. Itong si Lucille, may sakit kasi yan. May sakit sa utak. Umatake na naman. Pwede ba pagkalma mo siya? Kasi kung wala siya babayad, ako aalis na lang. Aba, mabuti pa nga. Sige na, umalis ka na. Nagmamadaling naglakad si Abdul. Lahat ng bahay na madaanan niya, may mga tao sa loob ng bakuran. Nakatingin sa kanya ang mga yon na parang may nagawa siyang mabigat na kasalanan. Dahil doon, unti-unti nang naglalaro sa isipan ni Abdul kung ano nga ba talaga ang pinagmumula ng galit ng mga taga roon. Huwag kayo galit. Ako singil lang. Wala kong alam sa problema ninyo. Halos tumakbo na si Abdul pabalik ng sasakyan. Pagbalik niya roon ay mabilis siyang sumakay at hingal na hingal. Bakas ang takot sa kanyang muka. Oh, ayos ka lang? Bakit parang takot na takot ka? Munti ka gumayari ng matanda. Ewan, galit na galit. Pati mga tao, masama tingin sa akin. Tingin ko sa susunod ako maniningil, baka saktan na nila ako eh. Kung ganyan, dapat pala sabihin natin kay boss para kahit na papano may kasama ka na sa loob. Hindi rin kasi safe na ikaw lang mag-isa eh. Baka mamaya hindi ka na palabasin dyan. Parang ayaw ko na dyan. Baka di na ako sikat na ng araw sa susunod na araw. Lumunok ng laway si Abdul. Dahil sa nangyari, parang gusto na lamang niyang bumalik sa pagiging boy. Mas ligtas pa ang buhay niya roon kahit na palagi siyang pagod. Kinaumagahan, hindi nagdalawang isip si Abdul na sabihin kay Don Bueno ang mga nangyari.
takot niyang kinuwento ang mga naranasan niya sa baryo ng Nuesca. Ganun pa man, hindi naman nagbago ang desisyon ni Bueno na singilin pa rin ang mga may utang sa kanya roon. Boss, ako takot talaga. Pakiramdam ko, sunod ko punta roon, ako tigok na ng mga taga roon eh. Galit sila sa iyo, lalo na yung tanda na babae. Boss, baka pwede ako balik na lang sa pagiging boy. Ayaw ko na singil. Parang delikado buhay ko eh. Lumagok ng kape ang Don, saka nagkwento habang nakaupo sa sofa. Kalmado lang itong tumingin kay Abdul. Abdul, sayang ang perang masisingil natin doon. Hindi naman pwedeng hayaan ko na lang ang perang yon. Malaki-laki rin yon. Kung natatakot ka mag-isa, abay mapipilitan na akong magpasama sa iyo ng mga tao ko. Ayos na ba sa iyo yon para hindi ka na matakot o mabahala? Sandaling napaisip si Abdul. Ramdam niya na walang balak si Bueno na ibalik siya sa dating trabaho. Kaya kahit ayaw na niyang maningil, wala siyang magagawa kundi ang sumakay na lang sa kagustuhan ng kanyang amo. Ayos na siguro yan, boss. Basta ayaw ko lang ako mag-isa kasi natakot ako sa mga tao. Tumayo ang Don at tinapik siya sa balikat. Huwag kang mag-alala, Abdul. Hanggat kasangga mo ako, walang mangyayari sa iyong masama. Lahat ng tao ko, kargo ko. Paliwanag? Maraming salamat, boss, kung di mo kami pababayaan. Siyempre naman. Mahal ko mga taong tumutulong sa akin. Kahit na papaano ay gumaan ang pakiramdam ni Abdul. Napanatag na ang kanyang kalooban dahil alam niyang hindi siya hahayaang mapahamak ng kanyang amo. Pagsapit ng hapon, nagpatawag si Bueno ng sandaling pagpupulong. Pinaliwanag lang nito sa mga tauhan niya na sasamahan si Abdul sa paniningil sa baryo ng Nuesca. Kasama na rin napapasok sa loob ng baryo si Eric. Nang sa ganon, hindi na maglakas loob ang mga taga roon na sindakin pa ang naniningil. Nasa loob si Abdul ng sasakyan kasama si Eric. Pauwi na sila galing bayan. Dahil nagatid na naman sila ng papeles sa isang kumpanya. Inabot na sila ng 6:00 ng gabi. Habang nasa biyahe, napatigil sila sa daan nang biglang may nakita silang tao na nakahandusay sa gitna ng daan. Medyo madilim-dilim na noon. Pero nakikita pa rin nila yon dahil sa liwanag ng sasakyan. Ala, ano nangyari dyan? Sino nakabangga sa isang yan? Eric, ano gawa natin? Tutulungan ba natin? Hindi, wala tayong gagawin. Balik na sa sasakyan. Bakit? Ano problema? Napansin ni Eric na kakaiba ang hugis ng paa ng lalaking nakahandusay. Aswang agad ang unang pumasok sa isip ng binata. Pagbalik nila ng sasakyan, bigla nalang bumangon ng lalaking nakahiga. Kitang-kita nilang dalawa ang pangit nitong itsura. At hindi lang yon. Hindi lang ang lalaking yun ang naroon dahil meron pa palang ibang kasama. Na ang kutob nila ay puro aswang din. Mabilis na kinabig ni Eric ang manibela pakaliwa. Bago sila makaalis ay narinig pa nilang sinisigaw ng mga yon ang kagustuhang patayin si Don Bueno. Mabilis ang ginawang pagpapatakbo ni Eric. Halos paliparin na niya ang sasakyan, maiwan lamang ang mga humahabol sa kanila. OMG! Ang dami nila! OMA! Anong OMG, OMA? Una sabi ko, oh my God. Pero binago ko ang sabi ko, oh my Allah. Ay nako, ewan ko sa'yo. Sige na, kumabit ka na lang. Bibilisan ko pa. Kabadong napalunok na lamang ng laway ang Bombay. Hinihiling niya na sana ay huwag silang malaglag sa bangin. Bukod kasi sa madilim, may mga daan din na kaunting pagkakamali lang pwedeng malaglag ang sasakyan. Pero makalipas lang ang halos 10 minuto, wala na ring sumusunod sa kanila. Nagkaroon lang sila ng lakas ng loob na tumigil nang may makita silang mga tindahan sa gilid. Walang yung mga aswang yun ah. Tingin mo, bakit kaya galit ang mga yung kay boss? Yun nga rin ang iniisip ko eh. Anong ginawa ni boss sa mga aswang na yun? Di ba, hindi naman naniniwala si boss sa mga aswang? Aba, iwan ko. Basta ang malaga, ligtas tayo. Ay nako, kalimutan na lang muna natin tong nangyaring to. Ituon muna natin ang atensyon natin sa paniningil.
Yung boss natin, baka may bad na ginagawa. Tara na nga. Muling pinaandar ni Eric ang sasakyan. Bumalik na muna sila ng mansyon para kunin ang mga listahan ng pautang. Kasama na rin nila ang mga tauhan ni Bueno. 4 na sasakyan ang bumiyahe patungo sa baryo ng Nuesca. Pagbaba nila roon, may mga nakita na kagad sila mga tao sa bungad. Na parabang alam ng mga yon na marami silang pupunta roon. Pagbaba ng mga tauhan ni Bueno, napansin ni Abdul at Eric na may mga nakasiksik na baril sa mga yon. Doon pa lang, kinutuban na ang dalawa na baka may masamang mangyayari. Kilala ko si boss. Bakit siya nagpadala ng mga taong may baril? Baka maya, di natin talaga kilala si boss. Anong ibig mo sabihin? May masama siyang ginagawa. Ay nako, ewan. Tara na nga, hinihintay na nila tayo. Bumaba na rin ang sasakyan ng dalawa. Nanguna sila sa paglalakad palapit sa baryo. Pagkarating nila ng bungad, nag-alisa ng mga taong naroon. Ibang-iba talaga ang aura na nararamdaman ni Abdul. Nakakaramdam siya ng hindi maganda. Kinitok ni Abdul ang pintuan ni Leo. Agad din naman yung nagbukas. Nanlalaki ang mga mata ni Leo nang makitang maraming kasama si Abdul. At base pa sa tindig ng mga tauhan ni Bueno, para talagang kayang pumatay ng tao ang mga yon. Ako sisingil ulit. Sabi dito listahan, dami ka pa utang, Leo. Bakit marami ka kasama? Takot kasi ako kahapon sa tandang babae. Mga tao rin dito, masama tingin. Baka ako saktan. Kaya yan, sama sila sa akin para magbantay. Sa ginawa ninyo, lalo lang nagagalit ang mga tao rito. Bombay, hindi kami ang may kasalanan. Si Bueno! Ano po kasalanan? Magsasalita pa sana ang matandang si Leo pero pinutukan na yun ng baril ng mga kasama nila Abdul. Kinabahan si Abdul dahil doon. Sinubukan niyang utusang ibaba ang mga baril pero hindi nakikinig sa kanya ang mga tauhan. Ibaba niyo na ang baril ninyo. Walang dapat masaktan. Magbabayad naman siguro sila. Hindi kami ang dapat na magbayad. Si Bueno, niloko niya kami. Ako di ko alam ano problema ninyo ni boss. Basta ako singil lang ha. Kung wala ka bayad, ayos lang. Balik ako bukas. Pero kung meron, sige na, bayad ka na para kabilang bahay naman kami. Nanginginig sa galit ang matandang si Leo. Pero sa huli, nagbayad na lang din ito. Pasensya na lolo ha. Wala akong magawa, utos ng boss. Naglakad na lamang sila patungo sa kabilang bahay. Sa puntong yon, parang nagsisimula ng tumaas ang tensyon. Napansin nila na sa bawat bakuran ng bahay, nasa labas na ang mga tao at masasama ang tingin sa kanila. Nanlilisik ang mga mata ng mga yon. Abdul, bilisan na natin. Hindi na maganda ang kutob ko. Oo, ako rin. Pareho tayo ng nararamdaman. Sa kanilang pagpapatuloy, natagalan na naman sila sa paniningil. May ibang bahay kasi na nagmamatigas. At katulad ni Leo, galit din ang mga yon kay Don Bueno. Hindi na nila pinipilit kung walang naibibigay. Gusto na lang din kasi ni Abdul at Eric na makaalis. Nang nasa bahay na sila ng matandang si Lucille, ang matandang babae na galit kay Abdul, dito na nagbago ang ihip ng hangin. Paglabas pa lang na matanda ay nagsisisigaw na ito. Agad naman itong tinutukan ng mga kasamahan nila Abdul. Kahit patayin niya ka, hindi niya mapipigilan ang gagawin namin. Maghintay kayo! Pagbabayarin namin niyang amo ninyo! Nagulat na lang si Abdul at Eric nang biglang paputukan ng isa sa mga nakabaril ang matanda. Tinamaan ng matanda at agad na natumba. Pero kita nilang gumagalaw pa naman yon. Sumulpot naman si Leo at agad na inasikaso si Lucille. Anong ginawa niya? Bakit niyo binaril ang ina ng baryong ito? Bakit ba hindi niyo na lang kami hayaang mamuhay na kagaya ng buhay ng isang normal na tao? Ilang sandali lang, kita nilang unti-unti nang lumalapit sa kanila ang ibang tao. Eric, nagkakagulo na ata. Pasimpleng hinila ni Eric si Abdul patungo sa gilid. Hindi nila inaasahan ang sumunod na nangyari.
Nagulat na lang silang lahat nang magbago ang muka ng mga taong nasa paligid. Naging mukhang halimaw ang mga yon. Kasunod noon ay nagpaputok na ang mga kasama nila Abdul. Nagpulasa ng mga tao sa kalaunan. Napagtanto ng dalawa na mga aswang pala yun. Sumiksik ang dalawa sa gilid habang nagkakagulo. Hindi malaman ni Abdul at Eric ang kanilang gagawin. Hindi nila magawang tumakbo paalis. Maaari silang matamaan ng bala o kaya naman ay mahagip na mga aswang. Lolo, ano nangyayari? Teka, aswang ba lahat ng tao rito? Tanong ni Abdul sa matandang si Leo habang inaasikaso pa rin nito si Lucille. Tumakas na kayo bago pa kayo madamay sa galit ng lahat ng aswang! Gustuhin man nilang umalis ay wala silang magagawa. Nakita rin nilang nauna nang umalis sa mga armado nilang kasama. Habang silang dalawa ay naiwan doon na hindi nagtagal, sila naman ang pinalibutan ng mga aswang. Oh, wala kami gawa masama. Kami nautusan lang ni boss. Mga kalugar, dalhin sila sa lugar kung saan tayo nagpupulong. Huwag silang sasaktan. Kayong dalawa, may sasabihin ako sa inyo na kailangan ninyong malaman. Sa pilitang itinayo ng mga aswang si Abdul at Eric. Dinala sila sa isang malawak na bakuran at pansamantalang tinalian ng mga kamay. Makalipas lang ang ilang minuto, ay sumunod na sa kanila si Leo. Base sa galawan na matandang si Leo, masasabi ni Abdul na may katungkulan yon sa baryong yon. Ginagalang at sinusunod kasi ito ng karamihan doon. Pakiusap, kami pauwiin nyo na. Wala kami kasalanan. Kami trabaho lang. Huwag nyo kami saktan. Tama siya. Sumusunod lang kami kay Don Bueno. Kaya sige na, pakawalan nyo na kami. Wala naman kami ginagawa masama sa mga aswang eh. Huwag kayong mag-alala. Hindi porke mga aswang kami, sasaktan o kakainin na namin kayo. Hayaan niyong ipakilala ko muna kung anong klaseng mga aswang kami. Pabalik-balik ang tingin nilang dalawa sa mga aswang na nasa paligid ng bakuran. Tuwing makikita nila ang mukha nun, nakakaramdam sila ng kaba at takot. Kami ay mga aswang na matagal nang dinanais na makapamuhay na parang gaya ng isang normal na tao. Dumating kami rito sa Nuesca maraming taon na ang nakalilipas. Marami sa amin ay nagsimulang mamuhay ng simple, malayo sa banta ng syudad. Namuhay kami sa ganitong lugar para hindi malaman ng mga tao kung ano kami. At para na rin unti-unti kaming masanay kung papaano ang pamumuhay ng isang normal na tao. Ang kaso, isang araw, nakilala namin si Don Bueno. Ako at si Lucille ay naniwala sa kanya. Nag-invest kami sa negosyo niya, gamit ang mga kinolekta naming kinabubuhay ng mga kasama namin. Pero makalipas ang isang buwan, sinabi niya sa amin na bumagsak ang kanyang negosyo. Kasama na roon ng pera at ari-arian na ibinigay namin. Lahat kami rito ay walang-wala na dahil sa nangyaring yon. Kaya ang ginawa ni Bueno, pinautang niya ang kada pamilya rito. Lahat, tinubuan niya ng napakalaki. Hindi makapaniwala si Abdul at Eric sa kanilang narinig. Hindi kasi ganoon ang pagkakakilala nila kay Don Bueno. Tinanggap namin ang pautang dahil kung hindi, masisira ang layunin namin na mamuhay ng normal. Kung hindi namin tatanggapin, baka bumalik ang iba sa pagkain ng karne ng tao. Malaki ang naging utang namin sa kanya. Pero dahil sa pag-iimbestiga ng mga kasama namin, hindi totoong nalugi ang negosyo ni Bueno. Mas lalo lang lumaki. Iniba niya ang mga pangalan at sa ibang lugar na niya ay pinagpatuloy. Ninako niya sa amin ang mga pinaghirapan namin. Sa ngayon, sinisingil niya kami na dapat siya ang sinisingil namin. Pero hindi ganyan ang pagkakakilala namin kay Don dahil magaling magpanggap ang taong yon. Dahil kahit kaming mga aswang ay nagawa niyang lokohin. Alam niyo ba kung bakit siya yumaman? Paulit-ulit niyang ginagawa sa iba ang ginawa niya sa amin. Tunay na masama ang gawa ni boss. Eric, paano na tayo? Magpapanggap muna tayong walang alam hanggang sa makumpirma natin ang sinasabi nitong matandang to. Masamang tao si Bueno.
Pinatay niya ang mga kasama namin nang malaman niya kamakailan na kami ay mga aswang. Ikaw, Bombay, alam mo ba kung bakit ikaw ang pinasisingil niya sa amin? Ha? Hindi. Dahil Bombay ba ako? Hindi. Kasi ako pogi? Dahil nakakalason sa amin ang dugo ng mga taong hindi naman dugong Pilipino. Matapos ang pag-uusap na yon, pinatakas din sila ni Leo. Hinatid pa nga sila palabas ng baryo. Laking pasasalamat ang dalawa dahil hindi sila sinaktan ng mga aswang. Kahit pa nasugatan na matandang si Lucille dahil sa ginawa ng mga kasama nila. Mabilis na pinaandar ni Eric ang sasakyan paalis. Nang makalayo na sila, ay doon na tuluyang bumuhos ang kanilang kaba. Lahat ng mga nalaman nila ay dahilan para magduda sila sa katauhan ng kanilang boss. Ano gawa natin ngayon? Sasabi ba natin kay boss na alam natin na aswang mga taga-Nuesca? Oo, yun ang sabihin natin, maniwala man siya o hindi. Hindi kasi tayo pwedeng magpanggap na walang nalalaman sa nangyari. May mga kasama tayo kanina. Sasabihin din nila kay boss na may alam tayo. Basta ang gagawin natin, aamin tayo Maniwala o hindi, ikilos na tayo ng normal. Natakot na ako balik mansyon. Paano kung masamang tao si boss? Paano kung tayo naman patay niya? Basta sundin mo lang yung sinasabi ko sa'yo. Huwag kang papalata na may alam ka sa katauhan niya. Lahat ng sinabi na matanda sa atin, ililihim natin Aalamin natin kung totoo nga ba yung mga yon. Ay, kainis. Bakit tayo hantong ganito? Nang makarating na sila sa mansyon, ay nagmamadali silang pumasok sa loob. Naabutan nila si Bueno na kausap ang mga tauhan nito. Sinimula na kaagad ng dalawa ang napag-usapan nilang acting. Boss! Sa Nuesca, may aswang! Buti kami nagatakas! Yung mga tao mo, iwan kami kanina habang may aswang! Aswang? Opo, boss! Dami doon aswang! Yung mga sisingil ko, aswang yun, boss! Kaya pala iba tingin nila Bala kami kainin ni Eric. Buti kami nakatakas. Eric, ano ba itong sinasabi ni Abdul? Boss, ang totoo niyan, tama po yung sinasabi ni Abdul. Muntikan na po talaga kaming madali ng aswang Buti nakatakas kami. Ito mga tauhan niyo, boss, mga duwag. May mga hawak na baril pero nauna pang umalis sa amin Tiningnan ni Bueno ang mga tauhan nito na parang nanghuhusga. Boys, totoo bang may mga aswang kanina at iniwan niyo raw sila? Boss, walang aswang. Mga armadong lalaki po yun. Di hamak na marami sila kaya kami umatras Mamamatay rin kami kung ililigtas pa namin sila. Sinungaling! Di yan totoo, boss! May aswang po talaga, boss! Siya. Kung ano man ang nakita nyo, hayaan nyo na. Sa ngayon, tulungan nyo na lang muna ako. Kailangan ko ng maraming handa ngayong gabi dahil may bisita ako mamaya. Eric, Abdul, magpahinga na muna kayo. Ipapautos ko na lang sa mga tao ko yon. Napatango na lang ang dalawa at dumiretso na sa kanilang silid. Hindi man lang nagtaka si boss sa mga sinabi natin. Ibig sabihin, alam niya na mga aswang talaga yung mga nasa Nuesca. Naku, dapat pala, alis na tayo rito. Kasi baka pabalikin pa ako sa Nuesca. Hindi tayo basta-basta pwedeng umalis. Baka mayari tayo. Dito na muna tayo hanggat hindi natin nakukumpirma yung katauhan niya. Nanatili silang dalawa sa kanilang silid sa buong gabi. Mula sa kanilang kilalalagyan, naririnig pa nila ang mga tawanan sa sala. Dakong 2:00 ng madaling araw, nag-alisan na rin ang mga bisita ng Don. Sumilip sila sa sala, wala ng tao roon. Malinis na rin at wala ng mga kasambahay. Buong akala nila ay nakatulog na ang kanilang amo. Pag-alis nila sa kanilang silid, narinig nilang may kinakausap si Don Bueno sa cellphone nito sa itaas. Dahan-dahan silang umakyat doon hanggang sa nasilip na nila ang Don sa loob ng silid nito. Palihim na nakikinig si Abdul at Eric. Bukas ng gabi, sunugin nyo na ang Nuesca. Wala nang balak magbayad ang mga aswang na yon. Malakas ang kutob ko na gagantihan na nila ako. Walang hiya naman kasi. Hindi ko nakala na mga aswang pala mga naloko ko. Nagkatinginan si Abdul at Eric sa kanilang narinig. Sa puntong yon,
Kumpirmado na nilang dalawa na totoo nga ang sinasabi na matandang aswang. Gustong manlumo ni Abdul noong mga sandaling yon. Hindi niya kasi kailanman inisip na kakayaning gumawa ni Bueno ng ganoong kasamang gawain. Nabura ang magandang imahe ni Bueno sa paningin ng Bombay. Ang nagkupkup pala sa kanyang tao ay may itinatago palang maitim na lihim. Bago pa malaman ni Don Bueno na naroon sila, ay dali-dali na silang bumaba. Bumalik sila sa kanilang silid. Pinilit na lamang nilang makatulog kahit na sobrang ingay sa utak nila ang mga bagay na kanilang iniisip. 6:00 ng umaga, naudlot ang tulog ni Abdul nang marinig ang malakas na sigaw ng mga kasambahay sa sala. Naalarma si Abdul dahil may pagkabahala ang tono ng mga kasambahay. Uy, Eric, ikaw gising. Uy! Kinurot ni Abdul ang utong ni Eric nang hindi ito magising sa kalabit. Aray ko naman! Bakit ba? Sigaw mga kasambahay sa labas. Mukhang may nangyayari masama. Ano? Kahit nakatsinelas lang ang dalawa at walang pang itaas, nagmamadali silang nagtungo sa sala. Nadatnan nila ang mga kasambahay na parang naiiyak na sa kusina. Nakatingin ang mga yon sa labas, kaya naintriga si Abdul at ito na ang tumingin doon. Napamura ang Bombay. Muntikan pa siyang matumba sa kanyang nakita. Tumambad sa tapat ng bahay nila ang mga tauhan ni Bueno. Nawala ng mga buhay. Duguan ang mga yon at lahat ng mga yon ay may nakatusok na pako sa leeg. Parang tinira muna ng pako ang mga yon bago patayin. Nang sa ganon, hindi makalika ng ingay ang mga tauhan ni Bueno. Eric, halika dito. Pagtingin ni Eric ay mabilis siyang napatalikod at napamura din. Hindi kinaya ng lalaki ang eksenang nasa saksihan. Maya-maya lang ay tinawag na ng mga kasambahay ang kanilang boss. Kalmado lang si Bueno. Pero baka sa mukha nito ang galit na pilit ikinukubli. Eric, tumawag ka ng mga pulis. Nagmamadaling lumabas ng mansyon ng lalaki, habang si Abdul naman ay nanatili lang na naroon. Noong umagang yun ay pinalabas ni Bueno na kalaban sa negosyo ang mga gumawa nun sa kanya. Mukhang binayaran niya rin ang mga pulis. Kaya madaling naisara ang issue. Kinuha ang mga bangkay at diretsyo na ito sa morgue. Ang pinagtataka pa ni Abdul, para bang walang pakialam si Bueno sa mga tauhan nitong nawala. Dahil pagsapit ng hapon, may bago na namang itong tauhan. Dahil sa pagbabaliwala ni Bueno, lalong naisip ni Abdul na talagang masama ang ugali ng kanilang amo. Bagay na lalong nagtutulak sa Bombay para naising umalis na sa poder ng negosyante. 6:00 ng hapon, himulang walang pinag-utos sa kanila ang kanilang amo. Nanatili lang sila sa mansyon. Habang si Bueno ay umalis naman, nagmamadali ito. Kitang-kita ni Abdul na namumuo ang galit nito. Ang nasa isip nga ni Abdul, baka gagantihan ni Bueno ang mga taga-Nuesca. Eric, anong gagawin natin? Baka patay ni boss mga taga-Nuesca. Abdul, mas maganda, hayaan na lang natin silang magpatayan. Problema na nila yan. Wala na tayong pakialam para hindi tayo madamay. Batid ni Abdul na may punto naman si Eric. Pero may parte ng puso ng Bombay na parang gusto niyang pigilan si Bueno sa gagawin nito. Palagay ni Abdul na awa siya sa mga taga-Nuesca. Kahit kasi mga aswang ang mga naroroon, nararamdaman ni Abdul na totoong gustong mamuhay ng normal ang mga yon. Ramdam niya na di tulad ng ibang aswang, mabubuti ang mga naroroon. Pero sinunod na lamang niya ang sinabi ni Eric. Wala siyang ginawa hanggang sa makabalik na ang kanilang boss dakong 12:00 ng hating gabi. Kalmadong-kalmado ang negosyante. Nahihirapan sila Abdul na hulaan kung ano ang ginawa nito o kung saan man ito nanggaling. Habang naglilinis ng sasakyan si Eric at Abdul, bigla silang nilapitan ni Bueno na mukhang maganda ang mood. Eric, Abdul, mamayang 3:00 sa madaling araw, sumama kayo sa akin ha. May ipagagawa ko sa inyong dalawa. Dahil sa kuryosidad, hindi na naiwasan ni Abdul na magtanong. Boss, ano pong gagawin namin? Abdul, malalaman mo rin mamaya. Pero huwag ka mag-alala, hindi naman kayo mapapahamak doon.
Madali lang naman ang ipagagawa ko. Ngumiti ng malapad si Bueno sa kanila. Napilitan na lamang din ngumiti ni Abdul habang si Eric naman ay seryoso lang. Pag-alis ng kanilang amo ay agad na kinalabit ni Abdul ang kasama. Ano kaya ang gagawin natin? Ako kinakabahan eh. Kinakabahan din ako. Pero kung ano man mangyari, lagi nating iisipin kung ano yung tama. Huwag tayong gagaya sa amo natin, ha? Makalipas lang ng ilang oras, dumating na nga ang bagong tauhan ng negosyante. Hindi sumakay si Bueno kina Eric. Sa punto pa lang na yon, ramdam na nilang wala na ring pakialam sa kanila ang kanilang boss. Ganun pa man, sinakyan na lamang nila ang mga nangyayari. Hindi rin naman sila pwedeng basa-basa na lang tumanggi. Dahil baka kung ano pang magawa sa kanila ni Bueno. Habang nasa biyahe na sila, nagtataka si Abdul at Eric kung saan ba talaga ang kanilang punta. Sa pagtagal kasi na tinatahak nila ang daan, napansin nila na patungo na sila sa liblib na lugar. Gustuin ba nilang umiba ng direksyon ay hindi nila magawa. Napapagitnaan sila ng dalawang sasakyan. Halos 1 oras ang nagdaan. Pumasok na sila sa isang iskinita na sakto lang talaga ang daan para sa sasakyan. Tumigil sila sa isang malawak na patag. Isa-isa silang bumaba. Nabahala na si Abdul nang makitang may mga hawak ng baril ang mga tauhan. Maglalakad pa tayo ng halos 5 minuto. Tingnan nyo ng maigi ang paligid. Baka may nakasunod na impakto. Kung meron, patayin nyo kagad. Nang magsimula na silang maglakad, hindi maiwasan ni Abdul na panghinaan ng tuhod. Para siyang matutumba kapag iniisip niyang makikipagsagupa sila sa mga aswang. Bagay na pareho ding iniisip ni Eric. Pero ang mga iniisip nilang yon ay malayo sa realidad na kanilang dinatnan. Nanlaki ang mga mata ni Abdul nang makita si Leo at Lucille na nakatali sa puno. Mas lalong naawa si Abdul na makita ang matandang si Lucille na tila ba nangihina. Boss, bakit sila tali dyan? Ano gawa nila ha? Naudlot ang sinasabi ni Abdul nang pasimple itong sikuhin ni Eric para sawayin. Abdul, naniniwala ka ba sa aswang? Tila may bumarang bato sa lalamunan ng Bombay nang marinig ang tanong na yon. Hindi niya yon inaasahan kung kaya't hindi niya alam ang isasagot. Natuklasan ko kasi na itong mga may utang sa akin mga aswang pala. Nagkasa ng baril si Bueno. Malayong-malayo na ito sa nakilalang boss ni Abdul. Wala na ang mabait, mahinahon at kalmadong Bueno. Dahil ang nasa kanilang harapan nung oras na yun ay parang isang taong sanay ng pumatay. Kasinungalingan! Ikaw ang may utang sa amin at hindi kami! Niloko mo kami! Sinampal ni Bueno ang matanda. Ikinagulat yun ni Abdul at Eric. Boss, kawawa. Lolo yan. Abdul, ano ka ba? Bakit ka naawa dyan mga aswang yan? Boss, di ganyan kilala ko sa inyo. Akala ko dati, di ka magsasakit ng tao. Kahit aswang, di mo dapat saktan kung mabuti. Boss, nagbago. Bombay! Hindi mo ko kilala. Sa mundo ng mga negosyante, hindi tumatagal ang mga malalambot at mabubuti. Minsan, kailangan mong maging masama para masalba mo ang lahat ng pinaghirapan mo. Pero boss, mali na ikaw manluloko para ikaw aangat. Mas masarap sa... Anong alam mo sa pagnenegosyo? Paniningil lamang naman ang kaya mong gawin. Akala ko boss, mabuti ka. Idol na kita boss Pero bakit ka ganito? Ang kulit mo, ano ka ba? Huwag ka nang madaldal, Eric. Abdul, hali kayo. Napipilitang lumapit ang dalawa. Binigay ni Bueno ang tig-1 baril kay Abdul at Eric. Nanlaki ang mga mata ni Abdul nang nasa palad na niya ang baril. Para malaman ko kung tunay ko kayong mapagkakatiwalaan, barilin niyo ang 2 matandang yan. Kung hindi, kayo ang mamamatay. Kaya mamili kayo. Barilin ang 2 yan at manatiling nasa poder ko, o maawa kayo sa mga yan pero kayo naman ang mamamatay. Litong-lito ang utak ni Abdul sa mga pagkakataong yon. Hindi niya kayang pumatay kahit na aswang pa ang 2 matanda. Pagtingin niya kay Eric, tumutulo na ang luha ng binata
at nanginginig ang kanyang kamay. Nang makita nila ang kawawang itsura na matandang si Leo at Lucille, tila ba nakalimutan na nila na aswang ang dalawang yon. Mas nangingibabaw sa kanila ang pagiging makatao. Hindi ko kaya. Gusto ko na lang mamatay. Hindi ko rin kaya, boss. Mas pipiliin ko na rin mamatay ako kaysa patay ako ng mabuti. Wala akong pagi kahit aswang yan. Inagaw ni Bueno ang isang baril sa tauhan nito. Madali naman akong kausap eh. Pinaluhod ni Bueno si Abdul at Eric. Magkatabi ang magkaibigan habang parehong naiiyak. Noong mga sandaling yon ay tanggap na nila hanggang doon na lamang ang kwento ng kanilang buhay. Nagawa pa nilang ngitian ang matandang si Leo kahit na nalalapit na ang kanilang kamatayan. Paalam sa dalawa kong masipag at mabuting tauhan. Pagkalabit ni Bueno ng gatilyo ay hindi pumuputok ang baril. Nakailang subok na yon pero ayaw talaga. Kaya naman pinalitan ni Bueno ang baril. Pagkalabit niya ulit ng gatilyo ay ayaw pa rin pumutok. Buisit! Ano ba itong mga baril ninyo? Kayo kayang barilin ko niyan. Akin na nga yung mahaba. Kinisan ni Bueno ang baril at itinutok ang dulo sa ulo ni Abdul. Kakalabitin na sana ulit ni Bueno ang gatilyo pero biglang nagsalita ang matandang si Leo. Sandali! Bakit, tandang aswang? Anong problema mo? Wag mo na silang idamay. Kami na lang. Ano? Idadamay mo pa ako? Aba Leo, ikaw na lang. Ano ka ba, Lucille? Wala silang kinalaman sa problema natin. Aba, hindi ko na problema yon. Manahimik! Akala nyo ba hindi ko alam na nililibang nyo lang ako? Mga inutil! Magpaalam na kayo dahil ito na ang huli para sa inyo. Tutuluyan na sana ni Bueno si Abdul pero nagulat sila nang biglang nakatakas na pala si Leo. Parang hindi ito matanda kung kumilos. Mabilis nitong inagaw ang baril kay Bueno. Agad din namang nagpulasan ng mga iyon nang mahawakan na ng matanda ang baril. Niretrat ng matanda sila Bueno. Nakapagtago ang mga iyon sa puno. Si Abdul at Eric naman ay tinulungang makatayo ni Lucille na makatakas na rin ito habang niraratrat ni Leo ang kinaroroonan nila Bueno at sinamantala na nila ang pagkakataong tumakbo sila paalis. Akin na po ang baril! Inago ni Eric ang baril dahil may kaalaman naman siya sa paggamit noon. Nagtago muna sila sa likuran ng malaking puno. Lolo, Lola, kayo po una natakas. Di ba kaya nyo talon-talon mataas? Sige na, kayo alis na. Kami na bahala sa kanila. Dali! Hindi, sasamahan namin kayo. Tinulungan nyo kami kahit na mga aswang kami. Kaya hindi namin kayo iiwan. Lucille, kaya mo bang tumakbo na mabilis? Iritadong sumagot ang matandang babae. Kita mong may sugat pa ako, paano ako makakatakbo? Baliw ka ba? Tumakbo na lang kayo. Ako nang bahala para hindi sila makalapit kaagad. Lola, buhat ko na kayo para di kayo hingalin. Aangal pa sana ang matandang aswang pero hindi na ito nakapagsalita pa. Pinasan agad yun ni Abdul. Habang tumatakas sila ay nagpapaulan na ng bala ang grupo nila Bueno. Sa kasamaang palad, tinamaan si Eric sa hita. Sumabay pa na nawalan na rin ng bala ang hawak nitong baril. Binuhat ni Leo si Eric. Magpapatuloy na sana sila pero si Abdul naman ang tinamaan sa balikat. Sa sitwasyon na yon, malabong makatakas sila na kasama sina Abdul at Eric. Kaya naman naisip ni Abdul na paunahin na lang ang dalawang matanda. Kayo na una, lahat tayo mamamatay kung di kayo alis. Sige na lolo, alis na, alis, bilis! Paano kayo? Diyos na ang bahala sa amin. Sige na. Maraming salamat sa inyo. Patunay lang na may mga tao pa rin na kaya kaming tanggapin. Napangiti na lamang ang dalawa. Gumapang si Abdul palapit kay Eric. Magkatabi silang sumandal sa katawan ng puno. Mga ilang sandali lang ay naabutan na sila ni Bueno. Galit na galit yon pero sa halip na barilin sila kaagad, ay pinagsisipa sila nito at pinagsususuntok nang sa ganon unti-unting maramdaman ng dalawa ang galit ng kanilang boss. Buwisit kayong dalawa! Ano? Gusto niyong maging bayani para sa dalawang aswang na yon, di ba? O eto, tanggapin niyo to! Hindi na kontento si Bueno. Pinaghahampas nito ng mahabang baril si Abdul.
Nang mawala ng malay at mapahiga na si Abdul sa lapag, si Eric naman ang pinagbuntungan ng negosyante. Bago sila nawala ng malay, nakita pa nila na tila may mga dumating. Hindi na nila alam ang mga sumunod na nangyari nang ipikit na nila ang kanilang mga mata. Nagising na lamang sila na nasa loob na sila ng isang hindi pamilyar na silid. Kahoy ang bawat dingding. Ganon din ang kisame. Pagtingin nila sa bintana ay maliwanag na. Susubukan pa sana nilang tumayo pero sabay nilang naramdaman ang pagkirot ng kanilang sugat. Hala, anong nangyari? Tayo ba'y nasa langit na? Hindi, buhay pa tayo. Pero saang lugar na to? Pumasok ang isang matandang lalaki. Nakahinga sila ng maluwag nang makita si Leo. Nakangiti yun sa kanila. Pumasok din ang ibang kasama ng matanda na noong mga sandaling yon ay maaliwalas na ang tingin sa kanila. Malayong malayo sa kung paano sila tingnan nito nung unang beses nilang pumunta roon. Nandito kayo sa Nuesca. Ano ba nangyari sa amin? Akala ko kami patay na ni boss. Huwag mo na ngang tawagin boss yun, hayop na yun. Dumating ang iba naming kasamahan at sa kabutihang palad, nagawa nilang paatrasin sila Bueno. Naku, maraming salamat kami inyong ligtas. Paglingon ni Abdul sa gilid, nakakita siya ng isang lalaki na parang ginagawa lang tinapay ang hilaw na hita ng manok. Sa kabilang gilid naman ay nakita niya na may dalawang bata na may iniinom na kulay pulang likido. Iniwasan na lamang ni Abdul na tumingin sa kung saan-saan. Naalala niya na nasa baryo nga pala sila ng aswang. Dito na muna kayo habang hindi nyo pa kayang makauwi. Hindi ba delikado tayong lahat dito? Lalo na't alam nating lahat na kaya nilang pumunta sa lugar na ito. Nakahanda naman kaming lahat sakaling magpunta sila rito. Lolo Aswang, hindi ba kami kakainin ng mga aswang na trupa mo? Lahat sila ay alam na ang ginawa ninyong malasakit sa amin. Kaya kakampi kayo sa kanilang paningin. Sa ngayon, bibigyan na muna namin kayo ng makakain. Prutas ang ibibigay namin para hindi kayo maghinala. Isang matamis na ngiti ang ginanti ng dalawa. Sa kanilang utak ay natatawa sila. Hindi nila inaasahan na ang mga nilalang na kanilang kinatatakutan, yung papala ang tutulong sa kanila laban sa kapwa nila tao. Napagtanto ni Abdul na meron nga talagang mga aswang na kayang magpakatao. Makalipas lang ang ilang sandali, bumalik si Leo na marami ng dalang prutas. May mga gamot din na herbal na pamahid sa mga sugat nila. Kaya pagdating lang ng kinahapunan, gumaan na rin ng bahagya ang pakiramdam ng dalawa. Nakakabangon na rin sila pero iika-ika pa rin sila kung maglakad. Grabe, akala ko tatakot dapat tayo sa mga aswang. Pero mas tatakot pa pala tayo kay boss, Bueno. Nakakatawa nga eh. Mas mababait pa yung mga aswang kaysa sa mga tao eh. Ano balak natin? Dito na muna tayo. Wala naman tayo mapupuntahan eh. Sakit katawang ko eh. Pati sugat ko. Tama ng bala. Sakit. Pag ako kita ko, Beno, sapak ko bibig nun. Bumuntong hininga na lamang sila. Mabilis na lumakad ang mga oras at kumagat na naman ang dilim. Bawat kanto ng Baryo Nuesca ay may mga aswang ng mga nakabantay. Pinaghahandaan nila ang posibilidad ng pagdating ng negosyanteng si Bueno. Lumabas si Abdul at Eric. Nasa bakuran lang sila habang tinatanaw-tanaw mula roon ang bungad ng baryo. Pagsapit ng 9:00, isang aswang ang humahangos na dumating. Masamang balita ang daladala nito. Natimbrihan kasi nito na si Bueno ay paparating na. At ang mas masama pa nito, higit na mas marami ang mga kasama nito kumpara noong una. Abisuhan ang lahat na maghanda. Protektahan natin ang bawat isa. Tayo ay mga aswang. Hindi tayo dapat matakot. Natataranta na ang mga taga-Nuesca. Lahat ay aligaga at ang iba naman ay nasa loob lamang ng kani-kanilang bahay. Kayong dalawa, dito lang kayo sa bahay ko, ha? Kapag nalagay na tayo sa alanganing sitwasyon, saka tayo aalis. Mas maigi sigurong umalis na lang tayong lahat ngayon dito.
Sa palagay ko, mauubos lang kayong lahat ng dahil sa amin eh. Hindi. Dahil nandito man kayo o wala, papatayin pa rin nila kami. Kaya lalaban kami hanggang magkaubusan pa. Sisingilin namin sila sa lahat ng ginawa niya. Matapang at determinado ang pagkakasabi ng matanda. Kaya naman hinayaan na rin nila ang kagustuhan nito. Lolo Aswang, kayo ba meron itak? Kami hiram tig-isa. Ayaw namin dito ngangalang eh. Kami tutulong abot makakaya namin. Tumango ang matanda at kumuha yon ng 2 itak. Ilang saglit pa, nakarinig na rin sila ng malakas na trompeta. Sinyalis yon na nasa harapan na ng baryo ang hinihintay nilang kalaban. Pagkababa pa lang ng mga tauhan ni Bueno, nagpaulan na kagad ito ng maraming bala. Ilan agad sa mga aswang ang tinamaan. Dahil doon, napilitang magsitago muna ang mga aswang habang sila Abdul sinimulan na rin ang paglipat ng kinalalagyan nila. Dahil sa pagiging agresibo kasi nila Bueno, madali sila nitong makikita roon kung doon sila magtatago. Walang humpay na putukan ang naririnig sa buong baryo. Hindi magawang makatugon ng mga aswang sa takot na malagas agad sila lahat. Kaya naman may ilang aswang ang nakaisip na tapatan ng ginagawa ng mga kalaban. Gamit ang mga pana at mga palaso na may lason, mula sa dilim ay pinagtitira nila ng palaso ang mga armadong lalaki. Aba, epektibo ang pana. Sige, tamaan yung mga loko na yan. Dahil sa ginawa ng mga nakatagong aswang, halos kalahati agad ang nabawa sa bilang nila Bueno. Doon na nagkaroon ng lakas ng loob ang maraming aswang na salubungin ang pagiging agresibo ng mga kalaban. Marami pa ring aswang ang nagkandamatay, pero marami din ang nalaga sa mga armadong lalaki. Binuwis na lang talaga ng ibang aswang ang mga buhay nila, para kahit na papaano mapahina ang grupo ni Bueno. Hindi na sila lalagpas sa 5. Sugurin na natin sila! Nagsigapangan at takbuhan ng mga aswang palapit. Pero ang hindi nila alam, marami pa palang dalang bomba ang mga yon. Magkakasunod na pagsabog na lang ang narinig nila Abdul. Makalipas ang halos 1 minuto, nabalot ng katahimikan ng paligid. Nawala ang putukan. Nawala rin ang mga umaangil na aswang. Paglaho ng makakapal na usok, tumambad ang mga nakahandusay na aswang. Ang iba ay patay na. Pero mas marami pa rin ang buhay pero sugatan. Habang kina Bueno naman ay wala nang natira. Nilusob din kasi ng ibang aswang ang mga naghagis ng bomba. Lolo Aswang! Nakita nila si Leo na nakahiga sa lupa. Duguan ang katawan dahil naputol ang paa nito sa pagsabog. Si Bueno, tatakas! Pagtingin nila, nakita nila ang negosyante na gegewang-gewang na tumatakbo palabas ng Baryo Nuesca. Galit na tumakbo si Abdul. Daladalang itak ay naabutan niya si Bueno. Hinto ka dyan! Bakit? Kaya mo bang gamitin ang hawak mo? Tumatawa-tawa pa si Bueno at talagang hinahamon siya nito. Malaki kang Bombay pero malambot ka. Hindi mo ako masisindak. Wala kang lakas ng loob, duwag! Siguro ako duwag, pero puso ko mabuti. Di ako patay ng mga inosente. Ikaw, masama ka. Para sa pira, ikaw gagawin lahat. Kahit pa ikaw patay ng mga wala kasalanan sa'yo. Eh ano naman? Masama ka. Mas piliin ko pa magtanggol ng mga aswang. Kasi sila kaya magpagkatao. Ikaw tao ka, pero mas masahol ka sa aswang ugali mo. Nako, dami mong daldal. Kung talaga matapang ka, gamitin mo yung hawak mo sa akin. Ano? Hindi na nagdalawang isip si Abdul. Kahit na nanginginig ay tumakbo siya palapit at saka tinaga sa liig ang dating amo. Sirit ang dugo at dahan-dahan itong bumagsak sa lupa. Hanggang dyan na lang, boss. Ingat ikaw sa impyerno. Bumuntong hininga na lamang si Abdul sa kanyang ginawa. Maging siya ay nagulat din dahil kinaya niya yon. Pero inisip na lang niya na para din naman yon sa kalayaan nilang lahat. Dahil alam niyang habang nabubuhay si Bueno, mananatili silang nakakulong sa takot. Marami ang namatay sa hanay ng aswang, pero marami-rami din naman ang nakasalba.
Dahil sa nangyaring yon, naging matibay ang pakikisama ni Abdul at Eric sa mga aswang. Napagtanto ni Abdul na mas tao pa sa tao ang mga aswang kapag piniling tong maging mabuti. At mas nakakatakot pa sa aswang ang tao na nilamon na ng pera. Nanatiling lihim ang lahat ng nangyari. Maging ang katauhan ng mga taga-Nuesca ay nanatili ring lihim. Walang nakakaalam na ang mga nakatira doon ay mga aswang. Mga aswang na nagpapatunay na ang mga nilalang na gaya nila ay kaya ring maging mabuti. Naging kaibigan man nila Abdul ang mga taga-Nuesca, kinailangan pa rin nilang umalis sa probinsyang yon para makapagsimula ng panibagong buhay. Buhay na bubura sa madilim nilang nakaraan. Wakas,